Ang mga reliyosong imahe na kadalasang nakikita sa simbahan o bahay ng mga Pilipinong Katoliko ay isa sa naging kabuhayan ng ibang Pilipino. Gaano nga ba karami ang Romanong Katoliko sa Pilipinas? Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, noong taong 2020, umabot sa 78.8% ng mga kabahayan sa Pilipinas ay kasapi ng Romanong Katoliko. Ito ang dahilan kung bakit karaniwang makikita ang mga santo o mga reliyosong imahe sa halos lahat ng tahanan at simbahan sa Pilipinas. Sa lalawigan ng Laguna, kilala ang bayan ng Paite sa kanilang galing sa pag-uukit. Dahil isang tanyag ng mga ukit, si Mariana Baldemor Madrinian, o kilala rin bilang si Tandang Ano. Siya ang una at tanging Pilipino na nanalo ng gintong medalya dahil sa kanyang inukit sa natural na kahoy na imahe ni Mother Dolorosa, o sa Ingles ay Sorrowing Mother, sa International Art Competition na ginanap sa Amsterdam Exposition noong 1883. Sa mga nagdaan na henerasyon, ang mga obra at talento ni Mariano ay unti-unti na naglaho sa kasaysayan ng Paite. Noon pa man, naganap na ang pag-uukit sa Paite, at nang dumating ang mga Kastila sa ating bansa, sila ay naatasang umukit ng mga santo o relihiyosong figurin para sa mga simbahang Katoliko. Ayon sa kanilang pininiwala na ang mga santo ay nagpapadali sa pagpapakita ng debosyon sa pagdarasal at maaaring pagkalooban ng espiritual na lakas mula sa Diyos. Dahil sa taglay na kagalingan sa pag-uukit ng mga Paitenyo, ito ay pinunamang the carving capital of the Philippines noong 2005 ng dating Pangulong Arroyo. Dahil dito, mas dumami ang tumangkilik sa gawang Paitenyo at bumuhay sa ekonomiya ng mga mag-uukit. Isa na rito ay si Tatay Wilfredo. Ako ay si Wilfredo Kagandahan Bagayana. Ako ay 69 years old. 60 years. Nagsimula ako mag-ukit. 9 years old, grade 3. Ay nagsimula muna ako, tinatawag na dito sa Paite, yung maglilinis. Yung maglilinis, yung rough surface nito, kinikinis. Ginaganito. Parang binabalatan mo, ayan, ganyan. Tapos tsaka pa yung dadaan sa mag-aasis o liha. Yan, yan. Nakakatulong ako ng pinansyal sa aking magulang. Tapos yung pag-aaral ko, ako na nag-self-supporting ako. Grade 6 pa lang, ako na. Tapos ay yung kasusunod ko na yung gusto kong kahit bata pa, yung aking ulam namin sa magapo, yun, susunod ko na. Tsaka yung baon ko sa eskwela, meron ako sariling baon. Hindi na ako hihingi sa magulang ko. Itong batikuling, maliliit na lang nabibili namin, na mahal pa. Eh kung sila ay nagtanim, edi maaaring malaki na. Hanggang sa pinutol lang ng pinutol, hindi naman nagtatanim. Ngayon, bago pa lang nagtatanim, edi maliliit pa. Patay na kami, bago ako pakinabangan yun. Siguro yung mga susunod na lahi, ay wala naman nag-aaral na kabataan. Dapat ay merong mag-aaral ulit kabataan. Ay yung pinagawang lagpandi yan sa Interwood, ang nakinabang lamang dyan ay yung mga mayayamang konsesyonero. Pinutol lang pinutol, hindi naman sila nagtanim. Giniba ang kagubatan, ini-export yung veneer-export, at yung iba naman ginawang plywood. Ay, hindi na tinamnan. Kaya tiwangwang yung lupa. Maliliit na lang. Yung ibang maliliit pa nga, inuuling pa nga. Kaya, paano lalaki ang mga kahoy na yan? Kaya kailangan magkaroon na tayo ng ng pag-aaral na bago. Kung ang DNR
ay merong mga bantay sa kaingin, ay di maiaayos yung mga katulad ng batikuling. Yung mga binhi niyan, maraming lumalaglag na bunga na yan, tumutubo. Ngayon, kung yun ay mapapangasiwa na ilipat uli, dadami. Ay hindi eh. Hanggang sa natabunan na ibang kahoy, namatay. Kaya lang, panibagong ang kailangan magkaroon ng pag-aayos sa mundukan natin. Ay binabantayan lang nila may mga sasakyan na may kargang kahoy eh. Hindi nila binabantay yung kagubatan. Noong taong 2011, ipinatupad ng gobyerno ang logging ban o ipinagbabawal na pagpuputol ng mga kahoy. Napatunayan ng The College of Forestry and Environmental Management sa Isabela State University ang ilegal na aktibidad na nangyayari sa bansa. Mahigit 20,000 hanggang 35,000 ang mga cubic meter ng mga puno na ilegal na pinuputol sa bundok ng Sierra Madre kada taon. Dahil sa kawalan ng atensyon at katiwalian mula sa ating gobyerno, nagpapatuloy lang itong nangyayari sa ating bansa. Ako ay si Enrique Rojas, ngayon 50. Almost 30 years na ganun. Nakapag-umpisa ako dito rin sa bayan ng Paite na mga ginagawa ko noon, mga Christmas decor na maliliit na tinatawag namin bangay-ngay. May nagdi-deliver dito, tapos minsan sa Real, Quezon, malalayo na rin eh, pero may nagdadala rin minsan diyan sa lugar ng Pangil. Yan. Ang puno ng batikuling, may mga bunga niya ng mga bilog, ng mga bunga-bunga. Kusang pumapatak yun, nag-ano rin sila. Kapag napumutol ka ng isa, marami ng kapalit. Ganun. Ang ginagawa namin sa batikuling, yung ulo at saka yung kamay. Pero yung katawan, kalimitan. Kapag low budget yung nagpapagawa, marang. Pero kapag nasunod naman yung presyo na ayun, ibibitok lang namin, gano'n. Isang beses ako nakaukit pero matubig yun, mabigat, Gemelina. Pero bihira rito yung Gemelinang gawin eh. Nakaukit din naman ako ng dati. Wala rin nagbebenta rito. May makukuha na sa'yo, siguro, pailan-ilan, pero hindi namang ukitin. Advisable na ukitin na Ang kahoy na batikuling o mas kilala nilang bidukling na dating ginagamit sa pangukit ay hindi na basta-basta magagamit dahil sa log ban. Kaya, gumawa ang Department of Science and Technology, Forest Products Research and Development Institute ng alternatibong kahoy na pwede na magamit sa pangukit dahil sa mabilis na paglago nito. Ang dalawang kahoy na ito ay tinatawag na Yemane o Gemelina at ang isa naman ay ang punong paraiso. Dahil sa kakulangan ng batikuling, hinihikayat ang mga manguukit na magtanim ng puno para mapanatili ang kanilang kultura at ang kabuhayan. Ang bayan ng Paite ay kilala sa pagpapahalaga sa minanang kultura sa larangan ng pag-uukit, katulad ng pamilyang Baldemor, na ilan din nakilala sa paglikha ng iba't ibang mga sining sa Paite. Si Wilfredo S. Baldemor o kilalang Fred ay isang manghuukit na nagmula sa Paite, Laguna. Ang kanyang mga obra ay naibahagi niya sa mahigit 35 mga bansa. At isa na rito ang Philippine Center sa New York taong 1948. Siya rin ang nag-ukit ng Mary Andour of Nuts na ibigay ng dating Pangulo na si Benigno Aquino III kay Pope Francis bilang isang regalo
mula sa mga Pilipino. Sa Paite ay may isang maliit na kapehan na ibinabahagi ang iba't ibang obra sa larangan ng pag-uukit, ang Kape Quesada. Isa na rito ang mga obra ni Wilfredo Baltimore. Ang ilan sa kanyang mga gawa ay nandoon at mas kapansin-pansin ang laki ng kanyang obra na Pasyon, na gawa sa Malavetry. Ngayong taon, 2025 ng April 9, isa sa mga obra ng mahusay ni si Fred Baltimore ang kanyang ipinagkaloob sa lugar ng Paite. At ito ay imahen ng katawan ni Kristo na ginawa sa bronze at ikinabit sa 3 krus sa Sitio Santa Ana. Laganap sa Paite ang kakulangan ng kahoy para sa mga mag-uukit. Lalo na nagpatupad ang Malacanang ng total log ban o pagbabawal sa pagputol ng kahoy. Isa ang bitukling sa ipinagbawal na madalas nilang ginagamit sa pag-uukit. Ngunit, mayroon pa rin mga taong tumutulong upang mapanatili ang kultura ng Paite. Ay, ako kung tawagin nila Kuya Gary Trencio. Ako yung Municipal Tourism Officer ng Paite, Laguna. Kanina nga iniisip ko hindi ako familiar dun sa puno na yan. Kasi ito ngang Paite, di ba, wood carving, capital. Halos alam ko lahat yung mga kahoy na ginagamit dito. Nara, batikuling, kamagong, merong puno ng santol, lansol, puno ng mangga, marang, batikulin. Yun yung kadalasang ginagamit na kahoy dito sa pag-uukit ng kahoy dito sa Paite. Ang naka-apekto, malaking epekto, 2 bagay. Yung wood supply, tsaka yung magagaling na artist na nawawala na nag-a-abroad. Una, yung doon sa wood supply, minsan di ba karamihan, maraming order dito sa Paite. Mga order na okay. Ang problema nila, wala nang supply ng kahoy, na ubos na. Hindi naman kami pwedeng basta magputol ng kahoy sa bundok kasi nga may total lagban. So, ang ginagawa namin, dahil ang kalapit bayan lang natin ang probinsya ng Impanta, doon kami kumukuha ng supply. Kasi sila hindi namin alam kung saan kinukuha, pero karamihan yung kinukuha namin sa Impanta, binabagsak dito. So yun, medyo mahal na yung kahoy kasi nga galing na sa labas. Ngayon, yung ibang kahoy, hindi nga kami makakuha sa taas. Yun yung unang naka-apekto, yung wood supply, hindi stable, so kumuha sa labas. Pangalawa, yung ang mga magagaling naming wood carver, natuto sila mag-ukit ng prutas at yelo. So ngayon, nag-a-apply sila sa abroad kasi mas malaki yung kita doon. So 2 yung epekto na nawala, yung manpower at yung wood supply. So yun yung talagang 2 apekto sa Paite. Kasama na rin sa isang hinaharap na problema ng Paite ay ang pagbabago ng hilig sa pag-uukit. Hindi na lamang sa kahoy, kundi pati na rin sa yelo o prutas. Kaya, naisipang mag-abroad na lamang dahil sa mas malaki ang oportunidad doon. Kasama na rito ay ang pagkawala ng interes ng mga kabataan sa pag-uukit dahil sa ibang propesyon na ang nahihiligan nila. Ganoon pa man, katulong ng DepEd ang lokal na munisipyo ng Paite sa mga senior high school upang mag-immersion sa mga wood carving workshops. So ang ginawa ng Municipality of Paite, nakapag-collaborate sa Laguna Polytechnic State University, College of Agriculture para magkaroon ng batikuling propagation sa bundok. Ang batikuling propagation, ito yung plantation ng puno ng batikuling. Kasi yung batikuling, yun yung common wood na ginagamit ng Paite. So, pangalawa na initiative, kailangan mo mag-train ng bagong artist. So, bata pa lang, tinitrain na namin yung sila sa clay sculpture, sa fruit and vegetable,
binibigyan namin ng summer workshop. Kaya maaga pa lang, nakaprepare na sila para dun sa nawawalang magagaling na artist ma-replace. Ano yan, proposal nung aming congressman na nakita nila ang paite magaling mag-ukit na hindi lang wood tsaka ice, ngayon prutas din. So ibinigay yan, parang nakabill pa lang yan sa house para isama sa curriculum ng senior high tsaka ng College of Hotel and Restaurant Management, yung tinatawag na fruit and vegetable carving. Kasi kasama siya sa fruit preparation. So initially, paete ang nagkakandak. Kasi nga, part siya nung magiging profession o kaya yung kanilang course. Nakilala sa pag-uukit ang bayan ng Paite at ito rin nagsisilbing kabuhayan nila sa haba ng panahon na nagdaan. Naway, patuloy itong maging bukal ng inspirasyon, kabuhayan at isang mayamang pamana na dadalhin ng bawat henerasyon na sumasalamin sa tiyaga, talento at pusong Paitenyo. At sana'y hindi sa inaalikabok na buol na lamang pinagmamasdan ang sinimulan ng kamay ng kultura.